Um, my name is Villanueva Christian. Today I will discuss the rules of procedure for environmental cases in the Philippines. Rule 4 to 5, 6. And these rules were issued by the Supreme Court of the Philippines to strengthen environmental protection in the country. The main goal is to make sure that cases involving environmental damage are handled faster, simpler, and more effective. Environmental problem in the Philippines such as illegal logging, mining, pollution of rivers, and destruction of marine life continue to affect community. Because of this rule help ensure that both citizens and the government can take legal action to protect the environment. Rule number 4, commence of action. Rule number 4 explains how an environmental case is officially started in court. A case begins when a person or group files a complaint about environmental harm. The law allows many people to file cases, not just government officials. This includes ordinary citizens affected by pollution or destruction, local government units, environmental organization, or advocacy group. Ang sasabi lang po dito sa rule number 4, commencement of action, yung mga ordinary citizens lang po, yung nakakano po ng mga pollution or mga destruction. And common environmental violation that can be filed in court. Kunyari, mga illegal logging, destruction of coral reef or marine life, factory pollution in rivers or air, illegal mining. Ito yung mga illegal logging, ito yung sa mga forest, mga nag-illegal na mga pinuputol nila yung puno. Po sa destruction of corals naman, ito yung mga naggumagamit ng pampasabog pag nanghuli ng mga isda. Dahil pag gumagamit sila ng mga pampasabog ng mga bomba, sumisira yung mga corals, which is ito yung tahanan ng mga isda. At yung mga factory naman, ito yung mga pollution na gumagamit sa factory, yung mga mausok dahil sa gawa ng mga sa factory, dahil ito yung nakakasira ng air pollution. At yung illegal mining naman, ito yung kada ano ng mga bundok, ito yung mga sinisira nila, kaya nagkakabaha o kaya nagkaka-landslide. Rule number 5, pleadings and evidence. Rule number 5, important documents and proof needed in environmental. Pleadings, written complaints and answer. Ito yung pleadings, ito yung nagano sa na apila yung kung ano ginawa mong krimen. And ito naman yung evidence naman, ito yung pruweba na ginawa mo talaga yung isang krimen na yun. And then evidence can include katulad ng mga photos or videos sa environmental destruction, test result from water, air, and soil. Ito yung test result ng kunyari sa tubig, kung madumi ba yung tubig, yan yung hangin, tsaka yung soil. And the court allows evidence to be presented to in flexible and faster way because environmental damage needs urgent attention. Katulad ng ito yung sinasabi sa yung mabilisan, katulad Manila Bay. Kailangan dahil madaming sa Manila Bay, alam mo naman natin Manila Bay ay madaming yung Manila Bay dati, madaming mabasura dahil sa mga air pollution din yun, dahil mabaho, tsaka nagkakagawa din sila ng baha dahil sa madaming basura. Rule number 6, temporary environmental protection order or TEPO. Rule number 6 introduce the temporary environmental protection order. Yung TEPO, ito yung mga nag-aano sila ng mga environmental, sila yung nagpo-protection sa mga environmental natin. Katulad sa mga Palawan, sabihin natin yung Palawan, yung sa mining company ng Palawan, sila yung nag-aano dun, yung mga nagmimina, dahil madami nagmimina sa Palawan, sila yung nagpo-protect sa mga kabundukan natin. Dahil kung di nila nagagawa yun, madaming mga nakatira dun ay nababaha o kaya nag-landslide. Tsaka yung mga cutting forest o sasabihin mga illegal logging.
ito yung sila din na nagpoprotekta sa mga kagubatan natin, sa mga puno natin. Dahil sa mga nag-illegal logging, madaming mga tao na nag-illegal logging dahil may mga puno na pag binenta nila ay mayaman sa puno, big sabihin mahal. Tulad ng Nara, mga Acacia, ayan yung mga mahal na puno. Ayan yung mga habitat ng mga isda, mga coral, katulad ng mga coral natin, yung mga nagdahil sa mga illegal mining, mga nagma-mining. Dahil sa mga mining na yun, nasisira din yung mga corals natin dahil nababagsakan ng mga puno. Tsaka yung mga puno ng mga bato. At yung mga nag-ano ng mga bomba, yung mga pinapasabog na mga mangingisda na ginagamit nila yung mga bomba dahil doon nasisira yung mga coral tsaka yung mga dapat na tahanan lang ng mga natural na isda natin. Ayun lang po.